Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesus Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Pasisimulan na po natin ang ating pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Awitin po natin ang bilang 69 sa atin pong mga imnaryo. Si Jesus sa atin ay tumatawag at nag-aanyaya ng buong galak. Pangako niyang ganap sa ating ihahayag kung tayo sunod sa kanyang atak. Siya ay tumatawag sa lahat kung tayo ay lalakad sa kanginiyang landas. Tatamuhin natin ang pagkaligtas. Huwag pagmatigasin ang ating puso sa tinig ni Jesus na may pangako. Huwag tayong pahihibo kaysa tang mapalalo. Dinggin natin ang tawag na maamo. Siya ay tumatawag
Kristo Jesus, tumatawag ngayon upang tayo sa salay di magumon. Tanggaping mahinahon ang banal niyang layon. Salay di maparoon, siya ay tumatawag, tumatawag sa lahat. Kung tayo ay lalakad sa tanging iyang landas, tatamuhin natin ang pagkaligtas. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Numero 63 ang susunod po nating aawitin. Ang pananampalatayang sakdal, ang sa Diyos ay atin ang ilaan, pagkat ito ang kautusan, sundin natin walang alinlangan. Malapit na ang panahon. Darating ang Panginoon, kaya't manampalataya ngayon nang hindi matamo ng linggato, pananampalatayang may gawa sa Diyos, ito'y magiging dakila. Ngunit kung sumasalang-sanga ay di magtatamo ng biyaya. Malapit na ang panahon. Darating ang Panginoon, kaya't manampalataya ngayon nang hindi matamo ng linggatong sa bahay ng Diyos na ating Ama. Titipunin kanyang mga tupa upang kay Jesus makasama lahat ng sumasampalataya. Malapit na ang panahon. Darating ang Panginoon, kaya't manampalataya ngayon nang hindi matamo ng linggatong. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay,
Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos, na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal, sa sakdal dakila mo pong pangalang Kristo Jesus, ikaw po na nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan at pinaglingkuran ng buong katapatan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, pinagtapatan ka rin po at pinaglingkuran ng aming ama at ng aming ina hanggang kanilang mga kamatayan. Ama, sa sakdal mo pong pangalang Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Una na nga po dito sa iyong munting dukha, banal na bahay dalanginan sa Los Angeles, California. Sinasampalatayanan po namin maging sa bawat tahanan ng aming mga kaibigang sa araw-araw ay tinatawag mo po at idinaragdag sa bilang ng iyong mga tagapakinig, at sa tahanan ng lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan. Nagkakaisa po kami sa Espiritu, amin pong itinitiklop ang aming mga tuhod, ipinapailang lang namin sa iyo sa Huwebes po ng gabing ito, ang aming mga tao sa puso na mga pagpapasalamat. Panginoon po naming Jesus, maraming salamat po sa iyo. Wala ka pong binabawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Pinakakain mo po kami sa araw-araw, dinaramtan, pinalalakas mo, pinagagaling ang aming pangangatawan. Patuloy mo rin po kaming pinagbubuksan ng mga magagandang pintuan ng mga kapalaran, at higit na nga po sa lahat, maraming salamat. Lalo mo pong dinaragdagan, tinuturuan kami, pinatitibay ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Panginoon po naming Jesus, kung kami po ay nangagkulang, kung kami patuloy pa rin nagkakasala laban sa iyo, maawa at mahabag ka po sana sa amin. Kami na inabutan po ng mga huling kapanahonan, naghahanap kaming lahat ng mga katotohanan, at amin pong idinadalangin sa iyong kung anuman ang aming mga pagkukulang, kasalanan at mga kapintasan, alang-alang po sa kabanalan ng Huwebes ng gabing ito, na nagnanasa kaming muling makarinig, makainom at makakain ng iyong mga banal na salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Ama naming Diyos, kami po ay umaasa at sumasampalataya na sa Huwebes po ng gabing ito'y ikaw muli ang titindig sa aming kalagitnaan. Gagamitin mo po lamang ang bibig, ang labi ng iyong hamak na lingkod, na kung paanong sa unang kapanahunan ng iyong mga anak sa matandang tipan, sila po'y iyong kinakausap, tinuturuan at inaaralan. Sa pagkasangkapan mo sa iyong mga banal na mga propeta, inilalagay mo ang iyong tinig sa kanilang mga labi at mga bibig. Sa huling araw na ito, huwag mo sanang tingnan ang kaliitan, ang kamangmangan, ang kahinaan ng iyong hamak na lingkod. Sana po'y tulungan mong banalin mo po ang kanyang isipan, banalin mo po ang kanyang kaluluwa, ang kanyang puso, at tulungan mo sanang kung siya'y magsalita sa amin, bigyan mo po ng bisat kapangyarihan na kung ito'y aming mapakinggan, ang lahat ng kanyang mga
ipinahayag sa amin, magsisampalataya kaming ikaw nga ang Diyos na buhay. Walang bagay na hindi makapangyayari kapag iyong loloobin. Sa Huwebes po ng gabing ito, loobin mo pong maging malambot ang aming mga puso, mabuksan ang aming mga pandinig, mabuksan ang aming mga mata ng aming mga kalooban, matanggap ka po namin. Ikaw ang aming Panginoong Jesucristo, ang Diyos na buhay. Sa pamamagitan mo lamang kaming lahat ay magsisipagtamo ng buhay na walang hanggan. Aman Diyos, tulungan mo po ng mga aral na ihahatid sa amin ng iyong hamak na lingkod. Ito po ang magsilbing ilaw, magsilbing palatuntunan at gabay namin sa pagtahak namin sa bago at buhay na daan sa iyong banal na iglesia, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At sa gabi pong ito, umaasa kami't sumasampalatayang pagpapalain mo rin lahat ng aming mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at aming mga kamag-anakan sa laman, at aming mga kaibigan, mga kapatiran sa iyong banal na iglesia na nangangalat po sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Sila mang lahat ay iyong pagagalingin, bibigyan ng kalakasan, ng mga katalinuhan, at tatawagin mo rin po at titipunin sa iyong banal na kawan, sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Lahat po ng ito, amin pong sinasampalatayanan, ibabasbas, ibebendisyon mo po sa amin, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon, mga ginigiliw po namin na mga kapatiran sa loob ng iglesia, atin na pong ayusin ang lahat ng ating mga sariling sangbahayan. Gayon din po tayo na mga kaibigan namin, tayo po ay muling makipagkaisa sa banal na pananambahang ito sa araw na ito po ng Huwebes. Charity begins at home. Tawagin na po natin ang ating mga asawa, mga anak, bagabadugang mga apo at mga kasangbahay. Huwag po nating ikakahiya ang pakikinig ng mga salita ng Panginoong Hesukristo. Husayin na po natin ang ating mga kaluluwa at atin ang kuhanin at ihanda ang ating mga banal na kasulatan. Sa araw po ng Huwebes ng gabing ito, atin pong pag-aaralan ang mula po sa aklat ng Romanos sa kanya pong Kapitulo 9, versikulo 5, ganito po at aking babasahin. Una po ay sa Bibliang King James Version na pinanggalingan po ng ating Tagalog Bible. Isinalin po noong 1905. Whose are the fathers, and of whom are, as concerning the flesh, Christ came, who is over all, God blessed forever. Amen. Sa Tagalog po, nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman, siya nawa. Dito po sa ating paksa na ito ay maliwanag po maging sa English na King James Version at maging sa Tagalog, napakaliwanag po ng ating paksa. Dito po, maliwanag po, sa kanila ika ang mga magulang at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman. At yaong Kristong yaon, siya daw po ang sumasa lahat, Diyos na maluwalhati magpakaikailanman. Ito po kasi ay ibinangon sapagkat marami pong mga bulaang iglesia o mga bulaang Kristo o mga ngaral, hindi po tinatanggap ang ating Panginoong Jesucristo na siya po ang nag-iisa at buhay na Diyos
na dapat po sana niluluwalhati ng lahat ng tao. Marami po ang skeptics. Marami talagang ayaw kumilala na meron mismong Diyos. Lalo na nga, hindi nila tinatanggap ang Kristo na Diyos. Kaya nga po ang sanglibutan ay napaka-maligalig. Hindi nalalaman ng lahat na malibang ating kilalanin at sampalatayanan ang Panginoong Jesucristo, at saka lamang tayo magkakaroon ng kapayapaan hindi lamang sa buhay sa lupa, kung hindi hanggang doon sa mata mo ang ikalawang pagparito o marating ang buhay na walang hanggan. Kaya ito po ay ibinangon para tayo man lamang nakakaunti sa bilang sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Ito nawang paksang ito ang higit na magpatibay ng ating pananampalataya. Ang unang tanong po na ibinabangon ng Panginoong Hesus sa atin, sino po baga ang una sa lahat ay tinutukoy na mga magulang? Hayaan po nating itaas ang ating pagbasa sa Romanos din po, Kapitulo 9 at versikulo 2. Na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso. Ang nagsasalita po rito ay si Apostol Pablo. Meron daw po siyang kalungkutan at walang tigil ang karamdaman sa kanyang puso. Bakit daw po kaya? 9:3 ituloy po natin ng Romanos din. Sapagkat ako'y makapagnanasa na ako man ay itakwil mula kay Kristo. Pati daw siya dapat itakwil. Bakit nga kaya? Dahil sa aking mga kapatid, na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Ako man, makapagnanasa na itakwil. Malaki ang sama ng loob ko sa aking puso. Nagdaramdam ako dahil sa aking kamag-anak sa laman. Sino ba ito? Na kanyang mga kamag-anak sa laman. Ituloy natin ang pagbasa. 9:4. Napawang mga Israelita. Alam po naman natin ang punot dulo ng dahilan kung bakit ganito ang paghihinagpis ni Pablo. Ang nagpapatay po sa ating Panginoong Jesucristo, ang humiling sa hukuman ni Pilato, ipako sa krus ang Kristo at pakawalan si Barabas, yung kanyang mga kamag-anak, yung mga Israelita sa laman. Ituloy natin ang 9:4 ng Romanos, na sa kanila ang pagkukupkop, sa kanila sana ang pagkukupkop ng Diyos, sila talaga ang iingatan dahil po kay Abraham. Kanila ang kaluwalhatian ng Diyos, ang pag-ibig, ang pagkahabag, at ang mga tipan, pati po yung 2 tapyas na bato, sa mga Israelita rin ipinagkatiwala. At ang pagbibigay ng kautusan, sila nga po, ang mga Israelita rin, sa pamamagitan naman ng mga Levita, ipinagkatiwala ng Diyos ang pangangaral ng kanyang mga salita at kautusan, at ang mga paglilingkod, mga pagsamba sa Diyos, at ang mga kapangakuan, pati po yung pangako. At kung ano yung pangako, una na nga, bibigyan sila ng lupain na binubukala ng pulot at ng gata, at yan nga po ang Israel hanggang sa ngayon, at ang tinatawag na pagliligtas sa kamay ng mga kaaway, at higit sa lahat ang buhay na walang hanggan. Ayon naman kay Apostol Pablo, paano niya pinatutunayan na siya nga ay mga kamag-anak nitong mga Israelita na nagpahamak sa ating Panginoong Hesukristo? Ipako si Kristo sa krus, pakawalan si Barabas. Filipos 3:4. Bagaman ako'y makapagkakatiwala sa laman, na kung ang iba'y nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako. Sino ba siya? 3:5. Romanos din. Na tinuli ng 8 araw, sapagkat siya nga po
dito ay kamag-anak ng mga Israelita. Isa siyang Israelita. At siya nga po nasakop din ng kautusan ng unang tipan ng Panginoon kay Abraham, ibinigay ng Diyos. Ang unang tipan noon ay tutuliin ang bawat lalaki. Tinuli ng ika-8 araw mula sa lahi ni si Pablo mula sa lahi ni Israel. Alam natin 12 ang lahi ng Israel. Saan po baga siya sa 12? Mula sa angkan ni Benjamin. Ebreo sa mga Ebreo, tungkol sa kautusan ay Fariseo. Ano ba ang tinatawag na Fariseo? Yun po ang ipinakilala rin naman ng Diyos na kung ang kanyang mga anak ay magtitiis sa paglilingkod hanggang kamatayan, ay meron pong pangako ng buhay na walang hanggan. Yan po ang tinatawag na mga Pariseo, nananampalataya na may buhay na walang hanggan. At ito po, ng kapanahunan ni Apostol Pablo. At sa 3:6, tungkol sa pagsisikap, ay mang-uusig ako sa iglesia. Alam natin ang kasaysayan ni Apostol Pablo sa Aklat ng Mga Gawa 8:1. Siya po ay sumang-ayon sa pag-uusig sa iglesia. At ang una nga po na naging wika nga tao na nagdanas ng kamatayan, ang isang diakono na ang pangalan ay Esteban. At ang wika nga sa Aklat ng Mga Gawa 8:1, at ng araw na iyon, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia. Alam naman natin, iisa lang ang iglesia ng Diyos na nasa Jerusalem kay Kristo Jesus. Nangyari ang isang malaking pag-uusig sa iglesia na nasa Jerusalem. At kasang-ayon nga po si Pablo sa pagpukol ng bato kay Esteban. At tungkol sa kabanalan na nasa kautusan, si Pablo po nung ang pangalan pa niya ay Saulo, talaga pong panatiko ito sa kautusan. Minana niya sa kanyang mga magulang na mga Israelita rin naman na mula sa angkan ni Benjamin. Talaga pong panatiko. Para sa kanya wala nang ibang iglesia o wala nang ibang relihiyon, kung hindi ang pagiging relihiyon ng mga Hudyo, yung nangingili ng araw ng Sabat. Tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Ngayon, pagkatapos po na maliwanagan natin yung mga magulang, na tinutukoy po sa kanila ang mga magulang, mula sa kanila ang Kristo ayon sa laman, yun pala ang mga Israelita sa laman. At isa nga po rito, si Apostol Pablo na isinugo ng Panginoon bilang ilaw o tagapangaral sa labas ng bansa ng Israel. Ang ating mga katanungan pa po, sino po baga naman yaong Kristo ayon sa laman? Ito na nga po ang pinakapunto ng pag-aaral natin, sapagkat sa huling araw na ito, 2015 na, hanggang ngayon po ang daming alanganin ang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Unahin mo na yung simbahang Katoliko. Ang simbahang Katoliko, si Kristo, taong totoo, Diyos na totoo. Ay hindi po pwedeng ang Diyos Diyos na tao pa. Ang wika ng mga banal na kasulatan, ako'y Diyos at hindi ako tao. At ang mga iglesia ni Manalo naman, si Kristo'y talagang ginawa nilang taong-tao lang. Yung obispo nila, sugong anghel daw. Sa huling araw, napag-aralan natin, ayon sa itinuturo ng mga banal na kasulatan, katulad po ng sinasabi ni Apostol Juan sa kanyang unang aklat, Kapitulo 1, versikulo 1, yung aming nakita, yung aming nahipo, yung aming nasaksihan. Si Apostol Juan, isa po sa 12 apostol, tinawag po na apostol sapagkat sila po ay ginawang sugo. At kung bakit naging apostol, sugo sapagkat nakita nila, nahipo nila, napakinggan nila, nakasama nila ang Kristo. Ito ang aming ibinabalita sa inyo. Kaya po sa huling araw, kung may mga tao, kamukha ng mga Jehova,
Sila daw saksi. Sila daw saksi ng Diyos. Mga tagapakinig, malibang makita mo, mahipo mo, hindi ka pwedeng maging apostol o hindi mo pwedeng tawagin ang sarili mo na sugo ng Diyos. Kamukha ni Ginoong Felix Manalo. Ginawa nilang sugo sa huling araw samantalang kailan lang siya ipinanganak. Alam natin ang kanyang kasaysayan. Kaya nga, sino po baga naman? Yaong Kristo, ayon sa laman. Buksan po natin ang matandang tipan, humigit kumulang 742 taon bago pa lumabas ang Kristo kay Birhen Maria. Alam natin ang kasaysayan. 9:6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala maaatang sa kanyang balikat, ang kanyang pangalan, eto po, 742 taon bago ipinanganak ang Panginoong Hesukristo, meron na pong ipinahayag ang Panginoon Diyos. Ito po ay hula. Pagka po tinatawag na prophecy o hula, hindi pa po nangyayari. Ano po ang sabi? Ginamit po ng Panginoon Diyos si Propeta Isaiah sa kanyang aklat 9:6. Sa atin ipinanganak ang isang bata. Sa atin, sino po nagsasalita rito? Si Isaiah. Sino po baga si Isaiah? Siya po ay isang propeta ng Diyos sa bayan ng Israel, isang Israelita. Dito lamang ay makikilala na natin ang katugunan sa ating paksa. 9:5 ng Roma, sa kanila ang mga magulang, mga Israelita. Ano ang inihula ng Diyos? 700, humigit kumulang bago nagkatawan tao siya o ang Panginoong Hesukristo, ipanganganak ang isang bata. At ang humula rito, isang Israelita rin, ipinanganak sa atin. Sa makatwid, hindi po sa bayang Pilipinas ipinanganak ang Kristo. Hindi po sa Amerika, hindi po sa Afrika, hindi po kung saan-saan. Mga tagapakinig po namin sa bansa mismo ng Israel. Sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Yan po yung tinutukoy na ipanganganak ang isang bata, literal, sa laman. Sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki. Lalaki po, lalaki ang ating Panginoong Hesukristo. At ang pamamahala maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan, ito po ang maganda, ang kanyang pangalan, tatawaging kamangha-mangha, tagapayo. Ito, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo, Presidente ng Kapayapaan. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Sa kanila ang mga magulang. Ang mga magulang na tinutukoy, yung panggagalingan ng Kristo, yun ang bansa ng Israel sa laman. Sa kanila ang mga magulang. Sa kanila mula ang Kristo. Sino yon? Yung lalaki na ipanganganak. Mga magulang at tagapakinig, ang kanyang pangalan, kamangha-mangha. Bakit? Tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, walang katapusan ng kanyang pagiging Ama. Dito lang makikita na ninyo bakit may mga relihiyon, yung kanilang mga pangulo, yung kanilang mga pangunahing mga obispo, mga ngaral nila, tinatawag nila Holy Father. Ito po walang hanggang Ama, hindi mamamatay ang ipanganganak na ito, mananatili. Magmula ng lalangin ng sanglibutan hanggang sa ikalawang pagparito o katapusan ng sanglibutan, meron pong isang walang hanggang Ama na Pangulo ng kapayapaan. Siya ang makapagbibigay ng kapayapaan. Ito naman simbahang Katoliko, Vicarius Filii Dei, kahalili daw ng Ama. Maghunos dili kayo. Puro kayo anti-God, anti-Christ kayo.
At hindi naman kayo makapagbigay ng kapayapaan sa lupa. Yun lang bansang Pilipinas na pinanggalingan namin Since time memorial, mga simbahang Katoliko na ang nangunguna sa pangangaral, espiritual sa lahat ng mga Pilipino, pasimula pa noong 1521. Nang dumating si Magellan sa sa Mactan si Magellan hanggang ngayon. 2015, walang kapayapaan ng Pilipinas. Lalo na nga dyan sa ating tinatawag na pamahalaan, puro kurakot, puro wika nga katiwalian. Ngayon, itong tinutukoy na ito, bakit tinatawag na walang hanggang ama pag ito'y ipinanganak na, pag ito'y dumating na? Bakit tinatawag na Pangulo ng Kapayapaan? Bakit siya magiging tinatawag na tagapayo at kamangha-mangha ang kanyang pangalan? Isaiah 7:14, pabayaan natin ang humula sa 9:6. Ipanganganak ang isang batang lalaki, siya rin ang magpapaliwanag sa Isaiah 7:14, bakit nga kamangha-mangha ang pangalan ng batang lalaking ito? Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Eto na, may tanda. Narito, isang dalaga. Sino ang dalagang ito? Hindi ko na po babasahin ng San Lucas at ang iba pang aklat ng mga ebanghelista na nagpapatunay na merong isang dalaga na dinalaw ng isang anghel at pinagsabihang maglilihi siya. Ito nga ang ating tinatawag na kinikilala na Birhen Maria. Isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Alam naman natin kung ano ibig sabihin ng Emmanuel. Na kung liliwanagin, sumasa atin ang Diyos. Kaya nga kamangha-mangha walang hanggang ama. Siya nga ang Diyos. Ito po ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, bakit po siya tinatawag ayon sa paksa na lalo sa lahat Diyos na maluwalhati, magpakayi kailanman? Atin pong ipagpapatuloy ang pag-aaral. Buksan po natin ang Efeso Kapitulo 4, versikulo 3. Bakit nga siya tinatawag na lalo sa lahat at maluwalhati, magpakaikailanman? Tingnan natin ang itinuturo ng mga apostol. 4:3 ng Efeso, na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu. Putulin po muna natin dito. Ito po ay kapanahunan na ng bagong tipan at dito po sa Efeso 4:3, ito po ay mga sulat na ni Apostol Pablo na ilaw sa kahintilan sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na sa awa at tulong ng Diyos sa pagkasangkapan kay Pablo ay naitayo sa dako ng Efeso, labas po ng bansa ng Israel. Ang aral po, ang turo ni Apostol Pablo, na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu. Kailangan daw po na meron tayong pagsasama-samahan, magkakaisa tayo doon sa tinatawag na Espiritu. Bakit po? Sa tali ng kapayapaan. Alam natin una sa lahat kung ano ang tinatawag na Espiritu. Ang wika pa man din ni Apostol Juan, ang Diyos ay Espiritu. Sa kanya pong aklat ni Juan, ni Apostol Juan, ang Diyos ay Espiritu at ang Espiritu, alam natin, walang laman at walang buto. At ang mga tunay na mananamba ay hinahanap ng Diyos na magsisamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ayon sa ating Panginoong Hesukristo, ayon mismo sa Kanya, na siya ang Emmanuel, na siya ang Diyos na maluwalhati, magpakaikailanman.
paano natin masasamba ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan? Juan 6:63, ang mga salita na sa inyo ay aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. Napakaliwanag po, yung Diyos na walang laman, Espiritu, walang buto, atin daw pong pagsakitan, makipagkaisa sa Espiritu. Paano tayo makikipagkaisa sa Espiritu na walang laman at walang buto? San Juan 6:63, ang kanyang mga salita, pawang Espiritu at pawang buhay. Paano natin pagkakaisahan ang Diyos na walang laman at walang buto? Kung tayo po, mga kapatid, makikinig ng mga salita ng Diyos na pawang Espiritu at pawang buhay. Ayon na rin sa sinasabi ni Apostol Pablo, sa pakikinig nang gagaling ang pananampalataya, Romanos 10:17, at ang pakikinggan ay mga salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pa ang ipinakikilala? Bakit ang Panginoong Hesukristo ay tinatawag na walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan, lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakaikailanman? 4:4 ng Efeso din po. May isang katawan. Iisa lang po ang katawan ng Diyos. Alin po yan? Kolosos 1:18. Si Kristo ang ulo ng katawan. Kapag binabanggit po yung tinatawag na katawan, yung spiritual na katawan, si Kristo ang ulo ng katawan. Ano ba ang katawan? Kolosos 1:18, sa makatwid baga ay ng iglesia. Kapag sinasabing iglesia, ang ibig pong sabihin ay katawan ng Diyos. Yung pong salitang iglesia ay ikinakapit lang sa Diyos. Iyon ang kanyang espiritual na katawan, iyon ang pinagsasama-samahan ng mga tunay na mananamba sa Diyos na walang laman at walang buto. Sila ang nagsisipakinig, sila ang nagsisisampalataya sa mga salita ng Panginoong Hesukristo na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Mayroon daw isang katawan, isang iglesia, na siya ang tinatawag na katawan ng Panginoong Hesukristo. Ano ba naroon sa iglesia na yon na kailangang pakipagkaisahan daw ng mga miyembro? At bakit kailangan? 14 ng unang Kolosos din po, na siyang kinaroroonan ng katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Napakaliwanag po kung bakit nga po ang katawan ng Panginoon. Kung bakit ang Panginoong Hesukristo sumasalahat, sumasaibabaw ng lahat, sapagkat malibang ang tao ay magkaisa-isa. Tayong lahat, kumbaga maaari ang lahat ng tao sa lupa, magkaisa-isa sa Kanya, sapagkat siya ang sumasalahat, sumasaibabaw ng lahat. Meron pa bang ipinakikilala kung bakit kailangan tayo ay kumilala at magpasa ilalim ng Panginoong Hesukristo? Ituloy natin ang 4:4 ng Efeso. May isang katawan sa makatwidbagay iglesia, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Tesalonica 2:14, tinutularan na lamang natin, meron tayong kapatawaran ng ating mga kasalanan doon. At mayroong isang espiritu. Ano po nga ang espiritu? Alam natin ang espiritu, ang Panginoong Diyos, walang laman at walang buto, at ang kanyang mga salita na walang iba kung hindi ito nga ang Ebanghelyo. Kaya nga ipinakikilala ng Panginoong Hesukristo sa San Marcos Kapitulo 15, 15 hanggang 16, magsihayo kayo sa iba sa buong sanglibutan,
Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, yung salita ng Panginoon na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. Ipangangaral po. Makipagkaisa tayo sa isang katawan, sa isang espiritu o isang ebanghelyo. Gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa. Ano ang pag-asa na maaasahan natin? Buhay na walang hanggan. Ituloy natin ng pagtawag sa inyo. Bakit isinasabing makipagkaisa ng pagtawag sa atin? Sapagkat ang lahat po ng mga anak ng Diyos, tinatawag po ng Diyos. Para ano? Unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2. Si Pablo at si Sostenes na ating kapatid, sa Iglesia ng Diyos, ang wika ni Apostol Pablo, si Pablo na tinawag sa pagka-apostol sa kalooban ng Diyos at si Sostenes, tandaan niyo, si Pablo tinawag. Ang lahat ng mga anak ng Diyos, tinatawag po, lalo na nga yung mga sugo, tinatawag ng personal. Yung 12, tinawag ng mukhaan yun. Buksan ninyo. Aklat ng Mateo, Kapitulo 10, versikulo 1. Mga kapatid, tinawag niya ang kanyang 12 apostol. At si Pablo, tinawag ng personal sa daang Damasco. Ito namang mga iglesia ni Jehovah, sila daw ay mga saksi, sila daw ay mga sugo, at si Felix Manalo, sugong anghel daw, ay hindi naman tinawag ng personal ng Panginoon Diyos. Kaya po hindi po dapat ikapit sa tao yung salitang apostol, yung salitang sugo, sapagkat sila po ay lalabas ng mga sinungaling. Kailangan po tawagin, katulad ng pagkatawag. Unang Korinto 1, 1 hanggang 2, si Pablo na tinawag ng ating Panginoong Jesucristo sa pagka-apostol at si Sostenes sa kalooban ng Diyos. Bakit sila tinawag? Saan sila nilagay? Sa Iglesia ng Diyos, sa makatwid, sa mga pinapagiging banal. Sa makatwid, meron tayong tawag sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Meron tayong tawag, inilagay tayo sa katawan ng Panginoong Jesucristo na kinaroroonan ng katubusan, kapatawaran ng ating kasalanan, nililinis tayo. Papaano ba tayo nililinis? Sa huling araw na ito, 13:15 o 15:3 ng Juan, kayo'y malilinis na. Sa mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, sinabi sa kanila ng Panginoong Jesucristo. Paano tayo nililinis? Sa salita, sa mga sermon, sa ebanghelyo na itinuturo sa atin na pawang espiritu at pawang buhay. At sa 4:5 ng Efeso, isang Panginoon. Ayan po, sino nga ang Panginoon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Isang pananampalataya. Ano nga ang pananampalataya? Sa kanyang Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 1, ngayon nga ang pananampalataya ay siyang katunayan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita ng mata. Kaya ang pananampalataya, hindi po kay Birhen Maria, hindi po sa Pedro, hindi po kay kalunsad, hindi po sa mga nakikita na mga larawan at mga tao, buhay man o patay, banal man o masama. Ang pananampalataya po, ayon sa banal na kasulatan, San Juan 14:1, magsisampalataya kayo sa akin, ang wika ng Panginoon, magsisampalataya din naman kayo sa Ama. Bakit? 10:30 ng San Juan. Ako at ang Ama ay iisa. Sa makatwid, ang pananampalataya, hindi nakita, walang nakakita sa Diyos. Walang nakakita, mga kapatid at mga magulang. Sa atin, sa huling araw na ito, walang nakakita sa ating Panginoong Jesucristo. Sinabi nga ng Panginoong Jesus kay Tomas, Tomas, halika, hipuin mo ang sugat ng aking mga kamay, ang sugat ng aking paa at ipasok mo ang iyong kamay sa sugat sa aking tagiliran. Panginoon ko, Diyos ko, ang wika ni Tomas. Tomas, mapalad ka. Datapwat,
higit na mapalad yung sa akin ay hindi nakakita dadapot nagsisampalataya. Higit tayong mapapalad sa mga unang apostol. Sila'y nagsisampalataya sapagkat nahipo nila, nakita nila, nakasama nila ang Kristo. Ngunit sa atin sa huling araw, higit tayong mapapalad sapagkat nagsisampalataya tayo. Mga magulang at mga kapatid, nagsisampalataya tayo kahit hindi natin narinig ng personal, nakita, nahipo ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, isang bautismo, ano man tinatawag na bautismo? Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo at ang sumasampalataya sa aking ebanghelyo, binyagan ninyo o bautismuhan ninyo. Una, saan ba bautismuhan? Sa lahat ba ng iglesia? Hindi po. Saan lang? Binyagan ninyo sa pangalan ng Ama, Diyos, sa pangalan ng Anak, Kristo Jesus, sa pangalan ng Espiritu Santo. Ano ba Espiritu Santo? Yung ebanghelyo, yung salita ng Diyos. Alin po ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo na iglesyang ipinakikilala ng banal na kasulatan? Binyagan ninyo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 14, yan nga po ang aming tinutularan sa huling araw na ito. At bakit po sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 7, sa Bibliang Ingles, there are three that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. These three are one. Sa langit ay mayroong tatlo na nagpapatotoo. Ang Ama, Diyos, ang Anak, Kristo Jesus, at ang Espiritu Santo, ang Ebanghelyo, salita ni Kristo. Ang tatlong ito ay iisa, na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Amen. Efeso 4:6. Isang Diyos at Ama ng lahat. Ako at ang Ama ay iisa, ang wika ng Panginoong Hesukristo, 10:30. Siya ang sumasaibabaw ng lahat at sumasa lahat. Tunay po baga na ang Panginoong Hesukristo ang dito sa ating paksa ay tinutukoy na Diyos na maluwalhati na sumasaibabaw ng lahat at sumasa lahat? Buksan po natin ang Filipos, Kapitulo 2, versikulo 10. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod. Ito po, sa pangalan ni Jesus. Hindi po sa pangalan ni Birhen Maria. Hindi po sa pangalan ni Pedro. Hindi po sa pangalan ng Papa sa Roma. Hindi po sa pangalan ni Don Felix Manalo. Hindi po sa pangalan ng kung sino-sinong mga santo. Mga sinasabi ninyo at itinuturo ninyo ng mga Diyos ninyo. Filipos 2:10. Upang sa pangalan ni Jesus lamang, iluhod ang lahat ng tuhod. Nino? Nang nasa langit. Isipin ninyo, kung may mga Diyos pa sa langit, ay luluhod kay Kristo. Ang mangyayari, masisira ang Biblia. Ilan ang Diyos? Ang Diyos ay iisa. Iisa lang ang Diyos. Pagkatapos, upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit. Kung meron pang ibang Diyos sa langit, saan pa? Nangasa ibabaw ng lupa. Kung meron pang mga Diyos dito sa lupa, at nang nangasa ilalim ng lupa, at kung meron pang mga Diyos sa ilalim ng lupa, sabi nila may mga tiyanak daw sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam yon. Wala ko nakikita pa. Sila man ay luluhod. Kanino? Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Bakit po sa pangalan lang ng Panginoong Hesukristo? 2:11 ng Filipos din. Upang ipahayag ng lahat ng mga dila ng nasa langit, nasa lupa, sa ilalim ng lupa, na ipapahayag nila na si Hesukristo, Panginoon, sa sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ayan po. Maliban po, na iluhod nating lahat ang tuhod natin sa pangalan ni Kristo Jesus, hindi po natin maipapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos Ama. Kaya mo lamang maituturo, kaya mo lamang maluluwalhati ang Ama sa langit kung luluhod ka kay Kristo. Bakit nga gayon? Wala nga pong
Wala nga pong materya ang Diyos. Ang Diyos ay espiritu, walang laman at walang buto. Pero, 1:1 ng San Juan hanggang 4 at 14, nang pasimula siya ay berbo. Ang berbo'y sumasa Diyos. Ang lahat ng bagay ay ginawa niya. At kung wala siya ay walang bagay na ginawa na nagawa. Siya, nasa kanya ang buhay. At ang buhay ay ang ilaw ng sanglibutan. Anong ginawa ng Diyos na berbo? 1:14 ng San Juan. Nagkatawan tao ang berbo. Nagkatawan tao ang Diyos. Sino nga yung Diyos na yon? 10:30 ng San Juan, balikan natin. Ako at ang Ama ay iisa. Kaya nga, pag lumuhod ka kay Kristo, naluwalhati mo ang Diyos, napapurihan mo ang Diyos. Naintindihan ba ninyo yan? Para nga maging wika nga, tayo'y maging kalugod-lugod sa Kanya. Pero kung luluhod kayo kay Maria, luluhod kayo sa Papa Francisco ninyo, luluhod kayo kay Kalunsad, luluhod kayo kung sino-sinong mga Diyos-Diyosan ninyo, ay naluwalhati ba ninyo ang Diyos? Patawarin nawa kayo ng Panginoong Jesucristo. Tanong, meron pa po bagang ibang Diyos na maluwalhati maliban sa ating Panginoong Jesucristo? Is there any other God other than our Lord Jesus Christ? Aklat ng Mga Gawa 4:11. Siya, si Kristo, ang bato na itinakwil ninyo na mga nagtayo ng bahay. Putulin ko po muna. Kaya nga po ibinangon itong paksang ito Sapagkat ang daming nagtayo ng iglesia, ang ginawa nila, sinipa nila ang Kristo. Unahin mo na yung simbahang Katoliko. Iglesia Katolika Apostolika Romana, meron silang sino? Kahalili, Vicarios, Filii Dei ng Diyos. Kahalili ni Kristo. Sipin ninyo yan, pinalitan nila, siya ang bato, itinakwil ninyo. Ninyong mga nagtayo ng bahay. O ikalawa, sino pa? Ay mga iglesia ni Manalo. Mga tagapakinig namin, si Kristo ginawa nilang taon-tao. At pagkatapos naman, yung sugo, ginawa nilang anghel. O gayon din itong ADD, dating daan. Palibasay, dating daan Matagal na po, tapos na yung dating daan, luma na yon. May bago at buhay na daan na. Ano naman ang pagkakilala nila? Si Kristo po parang anak lang ng Diyos. Sangayon po sa kanilang mga pangangaral. At iba pa yung tunay na ama. Ito namang mga protestante. Wala ring diretsyong pagkaunawa at pagkakilala. Nagbibinyag din ng bata. Nagpipiesta-piesta rin ng mga santo at mga santa. At kung ano-anong mga utos, aral ng mga Hudyo, aral ng mga tao, sinsay sa katotohanan, Tito 1:14, at utos, aral ng mga demonyo. Meron ding nagbabawal ng pag-aasawa ng kanilang mangangaral. Meron ding nagbabawal ng pagkain ng karne, mga sabadista, mga vegetarian. Aral na po, utos ng mga demonyo yan. At mas mahalaga pa sa kanila, yung mga leader nila, mga obispo nila, yung mga mangangaral nila, Doctor of Divinity, Doctor of Theosophy. Puro kayo kapaimbabawan. 23 ng Mateo, sa aba ninyo. Mga eskribas at mga pariseo, puro kayo kapaimbabawan. Pinapuputi ninyo ang labas, ang loob ninyo, puno ng mga kalansay ng mga tao, ayon sa ating Panginoong Jesucristo. 4:11 ng Gawa, siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. 4:12, Gawa, sa kanino mang iba, walang ibang kaligtasan. Sa kanino mang iba, walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Period. Amen. Wala pong ibang Diyos maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Tataka kayo nakapagtataka kayong mga iglesia kayo ng tao, iglesia kayo ng mga demonyo. Huwag kayong magagalit. Ito na po ang panahon na malapit na ikalawang pagparito. Ngayon, mapapatunayan po baga ninyo, kapatid na Cirilo, na talagang iisa lang ang Diyos.
Ito bang Kristong ito rin ang Diyos ng bayan ng Israel ayon sa inyong mga ipinakikilala? Hindi po kami ang nagpapakilala. Ang nagpapakilala ang Panginoong Hesukristo mismo na siya rin ang Diyos ng mga Israelita. Siya rin ang Diyos ni Abraham. Totoo ba yan? Buksan natin ang Juan, Kapitulo 8, versikulo 56. Nagalak ang inyong ama na si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. At sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham. Putulin ko po muna. Dito po sa pagkakataong ito ay talagang humahanap ng katunayan ang mga Hudyo. Humihingi ng mga patotoo sapagkat sinasabi niya na mga kapatid ang mananampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sino mang susunod sa kanya ay magkakaroon ng ilaw sapagkat siya ang katotohanan, siya ang ilaw, siya ang daan, siya ang pintuan. Maliban sa pamamagitan niya ay hindi makakarating ang mga tao sa tinatawag na kaharian ng Diyos sa langit. Kaya nga sa kanyang mga pananalitang iyon, siya ay pinaratangan na namumusong sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay isang tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Kaya nga sinagot sila ng Panginoong Hesukristo, nagalak ang inyong ama na si Abraham, na makita niya ang aking araw at nakita niya at natuwa. Mahigit 1,000 taon ang pagitan ng Panginoong Hesukristo kay Abraham. At nang mapakinggan ito ng mga Hudyo, sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Ano ang isinagot ng Panginoon? 8:58, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Amen. 8:59, sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagis sa kanya. Dadapwat nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Dito po napakaganda. Dito po'y makikita ninyo, ang Panginoong Hesukristo mismo, iniiwasan niya ang debate. Iniiwasan niya ang kaguluhan. Ngayon, ano nakikita natin? Manood kayo sa YouTube. Panoorin ninyo yung diskusyon ng mga iglesia ni Manalo, Dating Daan, iglesia Protestante, debate ng mga Elisoriano na yan, ay nakakatakot. Nakakatakot po dahil parang laging nagsusuntukan at laging nagpapatayan ng mga yan. At kung napasok na kayo ng mga tinatawag na sabungan, nakakatakot po. Mga kapatid, para pong sabungan, napakagulo. Pagkatapos nga, makikita mo sa YouTube, merong binaril, merong ginulpe, merong na-ospital. Mga miyembro ng mga ADD, mga pinagsasaktan daw ng mga ink. Manood kayo sa YouTube para mapatunayan ninyong sinasabi namin sa inyo na maging ang Panginoong Hesukristo hindi po nakikipagdebate. Nang siya nga po ay lusubin ng mga Hudyo, nagsidampot ng mga bato para ihagi sa kanya, siya po ay nagtago at lumabas sa templo. Ayaw niya ng gulo. Ang Panginoon, prinsipe ng kapayapaan. Kayo namang mga Elisoriano, prinsipe kayo ng kaguluhan. At bakit kayo makikipagdebate? Bakit kayo makikipaglaban? Anong sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa mga ganyang uri ng mga reliyon? 8:44 ng San Juan, kayo'y sa inyong amang diablo, ang ibig ng inyong ama. Ang nais ninyong gawin, siya'y mamamatay tao, isang sinungaling kapag nagsasalita. Isang sinungaling, mga kapatid, ang mga iglesyang ganyan. Bakit kung tama kayo, bakit kayo makikipagdebate? Kung nasa inyong katotohanan, bakit kayo makikipagwika nga patayan? Bakit ninyo ipakikipaglaban? Kung nasa inyo na ang kapayapaan at katotohanan, malahimik na lang kayo. Pabayaan na lang ninyo yung ibang mga tao. Hindi kami nagyayaya na makipagdebate sa inyo. Ayaw namin yan. Mangaral kayo, bahala kayo, mangangaral kami. Ito ang tinanggap namin sa Panginoon. Hayaan ninyo ang nakikinig. Sapagkat sino man
Hindi makakalapit sa akin malibang ilapit ng Ama. Sino man hindi makakaparoon sa Ama malibang dalhin ko siya sa Ama. Ang wika ng Panginoong Hesukristo. Hindi naman ako ang tumatawag. Hindi naman kayo. Hindi naman ang mga apostol. Ang Diyos ang tumatawag sa tao. Kaya tumahimik kayo. Dahil sa inyo, debate dito, debate diyan. Natatakot tuloy yung mga tao. Ayoko na makinig. Sapagkat talagang wala ka namang makukuhang kabutihan sa mga diskusyon, argumento, mga kapatid, na pinanggagalingan ng mga kaguluhan. Ayon po sa ating mga pag-aaral, mga kapatid, ano po ang kabilin-bilinan ng Diyos? Na siya rin po ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga anak na mga Israelita noon sa laman at maging hanggang sa ngayon sa huling araw sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Galatias 3:29, at kung kayo nga ay kay Kristo, kayo nga ang binhi ni Abraham. Kung kayo ay nabinyagan na kay Kristo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa huling araw na ito, tayo na po ang mga Israelita. Hindi na po sa laman kung hindi sa Espiritu. Ano ang kabilin-bilinan ng Panginoong Hesukristo o ng Panginoon Diyos sa kanyang mga anak? Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. Ako ang Panginoon Diyos na naglabas sa inyo sa pagkalipin kay Paraon sa Ehipto. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawa, huwag kang gagawa ng anumang larawan nang nasa langit, nasa lupa't nang nasa ilalim ng tubig o ng lupa. Ikatatlo, huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Aking dinadalawang katampalasanan ng mga magulang hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin ng kanilang mga lahi o ng kanilang mga anak. Mga kapatid at mga magulang, kabilin-bilinan yan. Nang magkatawan tao na nga po, nagpatuloy ba yan? Mateo 23:8. Datapwat huwag kayong patawag na rabay. Ayan po. Huwag kayong magpatawag na rabay o pastor. Ito namang damukal ng mga protestante at mga katoliko at mga iglesia ng tao, ministro, pastor. Meron pang isang pastor na tinawag ng sarili niya nung araw nang nasa Pilipinas ako. Most Holy Reverend. Tinamaan ng sa lahat yata ng demonyo yung obispo niya. Kaya naman yung obispo na yan ang nabalitaan ninyo sa Pilipinas, Abril 4, 1992, kung hindi ako nagkakamali. Obispo ng iglesia na yan. Sinardinas yung kanyang anak. Nako, kakatakot. Isipin mo, sinabi ng Panginoon, huwag kayong magpatawag na rabay. Kayo naman ministro, reverend, most holy. Ayan. Kaya puro kalokohan. Meron pa dyan obispo, drug addict na, drug pusher pa, babaero pa, ang daming anak sa labas. Napakawawalang yan ninyo. Huwag kayong magagalit sa akin. Wala na akong maisip na salita. Mateo 23:8. Kayo'y huwag patawag na rabay. Yung rabay lang, yung pastor lang, yung pari lang. Huwag kayong magpatawag. Kasalanan niya. Kasalanan na Bakit? Iisa ang inyong guro, ang Kristo nga, at kayong lahat ay magkakapatid. 23:9, Mateo. Huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino man tao sa lupa. Huwag kayong patawag ng ama. Anong ginawa ninyong mga Katoliko? Papa, Vicarius Filii. Hindi ba? Hindi nyo sinusunod ang dalawang tapyas na bato. Sapagkat iisa ang inyong ama sa makatidbaga, siya na nasa langit. 23 ni huwag kayong patawag ng mga Panginoon. Huwag kayong patawag ng Panginoon. Kayo naman, anong ginawa ninyo? Mon, Senyor. Mon, akin, Senyor, Panginoon. Iisa ang inyong Panginoon. Sino? Sa makatidbaga ang Kristo nga. 23:11. Datapwat ang pinakadakila sa inyo, ang pinakamagaling sa inyo, magiging lingkod ninyo. Kung sino ang pinakamagaling sa inyo, pinakamatalino, nag-aakalang siya'y karapat dapat sa inyo, siya ang maglilingkod.
Nangyayari, kayo, pinaglilingkuran ninyo yung mga papa sa Roma, pinapasa ninyo sa balikat. Pati yung mga larawan ni Maria, larawan ni Pedro, pati yung mga iskayola ni ganun at ni ganito, mga kapatid, at kayong mga iglesia ng tao, mas marami kayong papuri. Doon sa inyong mga obispong matagal nang patay, namatay yung ama, inihalili yung anak, namatay yung anak, ngayon yung apo. O pagkatapos ano nangyari, ibinigay kayo ng Diyos sa kaguluhan. Mga kapatid at mga magulang. 23:12. At sino mang magmamataas ay mabababa, at sino mang nagpapakababa ay matataas. Magpakababa tayo. Kung inakala ninyong magaling kayong mangangaral, tumahimik kayo. Huwag kayong puro parangal sa inyong sarili. Nako, iskiboloy. Makita ko lang ang umpisa ng tatayo sa kanyang tinatawag na akala mo'y artista. Puro kayo superstar, mga kapatid. Puro kayo mayayabang. Huwag kayong magagalit. Opinion ko yan. May karapatan ako magbigay ng opinion sa inyong mga mangangaral na puro pagmamataas. Ngayon, huling katanungan. Ano po ang ginawa ni Moses? Si Moses mismo na pinagbigyan ng 2 tapyas na bato para maiwasan ng kanyang mga kapwa Israelita o mga kapatid na mga Israelita niya ng kanyang panahon ang pagsamba sa anyo o sa larawan. 2 Korinto 3:13, hayaan ninyo sa bagong tipan, si Apostol Pablo ang magpaliwanag tungkol kay Moses. At hindi gaya ni Moses, nagtalukbong ng kanyang mukha, nagtakip ng mukha si Moses. Nang siya po ay bumababa na sa bundok ng Sinai, dala ang 2 tapyas na bato, ang mukha po ni Moses ay nagliliwanag. At itong si Moses natatakot, baka kung makita ng kanyang mga kapwa Israelita ang kanyang muka, sambahin siya, gawan siya ng larawan at luwalhatiin siya. Ano ang ginawa ni Moses ayon kay Apostol Pablo? Hindi gaya ni Moses na nagtalukbong ng kanyang muka upang ang mga anak ni Israel huwag magsititig. Saan? Sa mukha niya. Bakit? Sa katapusan niyaong lumilipas. Nalalaman ni Moses yung kanyang kaluwalhatian sapagkat ang kanyang mukha ay lumiwanag na parang liwanag na napakaliwanag. Itinago niya, nagtalukbong siya, natatakot siyang baka igawa ng larawan. Na ganyan nga ang ginagawa ng mga Katoliko at ng mga Protestante. Hindi ba niyo nakita yung larawan ni Kristo? Yung larawan, yung iskayola ni Birhen Maria, yung estatwa ni kung sino-sinong mga santo nila, nilalagyan nila ng tinatawag na yung parang sinag ng araw at pagkatapos meron pang tinatawag sa ibabaw na halo, mga kapatid at mga magulang. Tanong, totoo ba yan? Na noon mismong kapanahunan ni Moses talagang inibig niyang magtakip para wag siyang gayahin at sambahin ang kanyang mga kapwa Israelita? Buksan natin ang Exodus, huling-huling mga talata, 34:29. At nangyari nang bumaba si Moses sa bundok ng Sinai, nadala ang tapyas na bato na patotoo sa kamay niya. Noong bumababa sa bundok ng Sinai ay hindi nalalaman ni Moses na ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. At nang makita ni Aaron at ng lahat ng mga anak ni Israel si Moses, narito, ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag. Nakita ng kanyang mga kapatid na si Aaron, mga kapatid, nagliliwanag. At sila'y natakot na lumapit sa kanya. At tinawag sila ni Moses at si Aaron at ang lahat ng puno ng Israel ay nagbalik sa kanya at si Moses nagsalita sa kanila. At pagkatapos ang lahat ng mga anak ni Israel ay lumapit at kanyang ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng utos ang lahat ng salita ng Panginoon na sinalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At sa pagsasalita sa kanila ni Moses, naglagay siya ng isang lambong sa kanyang mukha. Datapwat pagkatapos na si Moses makapag-usap sa kanyang mga kapatid, kanyang inaalis
ay pumapasok siya sa harap ng Panginoon upang makipagsalitaan sa Diyos, nag-aalis siya ng lambong hanggang siya'y makalabas at siya'y lumalabas at kanyang sinasalita sa mga anak ni Israel ang iniutos sa kanya. Ano po napakinggan natin? Nang makita ng mga kapatid niya ang tinatawag na pagliliwanag ng kanyang mukha, mga magulang at mga kapatid, ibinigay ni Moses ang 2 tapyas na bato sa mga Israelita, nagtalukbong siya. Mga kapatid, para huwag makita, naglagay siya ng isang lambong sa kanyang mukha, 34-33. Pero pagkatapos niyang makipag-usap sa bansa ng Israel at babalik na siya sa Diyos, sa kubol, na naroon ang pakikipag-usap niya sa Diyos, inaalis niya yung lambong, nakikipag-usap siya muli sa Diyos. Sa makatwid, ito po ang ating naliwanagan. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Sa kanila ang mga magulang, sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakaikailanman. Ito po ang ating Panginoong Jesucristo, ito po ang ating natutuhan, naliwanagan, siya lamang natin paglilingkuran, siya lamang ang ating sasambahin at luluwalhatiin. Pagpalain tayo ng Panginoon magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen.